Bago natin simulan ang part 2, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat at sa mga bagong subscriber, welcome po sa inyong lahat. At sa mga gustong kumita ng extra income at kung sanay naman na kayo gumawa ng recap, pinapayagan ko po kayong message ako sa FB at halos parehas lang po ang aking pangalan sa aking page at YouTube channel. At mayroon pa po pala akong ipapahabol na balita, mayroon na pong magre-recap nito na aking bagong kasamahan at sana'y magustuhan nyo rin ang kanyang mga gagawing video. At sa mga gusto pa din mag-apply, mag-email lang kayo sa akin sa Facebook page at upang makatulong din ako sa inyo. Shoutout nga po pala kay Idol Ryzen at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Benedict at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Hanamichi Sakuragi, shoutout daw sa crush niya kaso di siya crush. Shoutout nga po pala kay Idol April and James at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Isabel at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Tansky at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Mark Vincent at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Patrick at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol User at shoutout daw po sa mga taga Mindanao, mayong bantag sa tanan mga bossing at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Justine Makmak at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Julius De Guzman at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Masipag na Kuya at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Ma'am Anif Hilot, hintayin mo daw si Idol at magkakaroon ng matinding bakbakan. Shoutout nga po pala kay Idol Raven Fornes at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Kevin at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Christopher at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Doril Montera at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Keruvin Padua at welcome po sa ating YouTube channel. Kaya't makikita natin ang mga pira-pirasong sirang target na nagkalat sa buong lugar. At inihayag na ng instructor na si Luan ay tumama ng 27 target, at hindi sila makapaniwala kung paano ginawa ni Luan ng magic sa kanyang mga kamay at nataman ang mga target at ang 27 na target ay makakarating kay Luan Ardel at isa ito sa pinakamataas na marka sa buong kasaysayan ng pagsusulit ngayon taon, at mababakas natin sa ating bida ang kanyang pinagdaanan, hirap na habang hinihingal at pinagpapawisan. At makikita na natin ang lahat ng mag-aaral na sobrang nabibigla ng dahil sa mga pinakita ng ating bida, lahat sila ay nagtaka kung paano nakakilos ng napakabilis ang ating bida at kung siya ba talaga ang nakagawa ng lahat ng iyon. Pagtataka niyang tanong sa kanilang mga kasama, at pahabol pa ng isa, hindi ako maniniwala sa mga kwento kung maririnig ko lang sa iba ang mga nangyaring ito at nang dahil sa nasaksihan natin ang lahat ng ito nagdadalawang isip pa rin ako kung naniniwala ako pero hindi talaga ako makapaniwala sa lahat ng ito na magagawa ni Luan Ardel ang lahat ng ito. At mayroon kumuha ng kanilang atensyon sa pamamagitan ng pagpalakpak. At napatayo pa nga ito mula sa kinauupuan niya at sinabing, pinahanga mo ako Luan Ardel at hindi ko inaasahan ang iyong ipinakita sa akin. At makikita natin ang mga guro na napalingon lahat sila dito at isa na dito ang tito ng hangal sa isa sa hindi makapaniwala. At makikita na natin muli ang mga mag-aaral at nang dahil nakuha ng ating bida ang paghanga ng kilalang tao kaya sabay-sabay silang tumayo sa kanilang kinakaupuan. At nagpaunahan silang kurihin ang ating bida at maririnig na natin ang mga estudyante ng masaya. Sinabi nila kay Luan na siya ay kahanga-hanga sa kanyang ginawa, at ang iba naman ay binati siya at makikita din natin ang ibang mag-aaral na hindi pa rin sila makapaniwala sa lahat ng ito. At isa na dito ang hangal na galit at nagtaka siya kung paano nangyari ang lahat ng iyon na habang nang gigihil kay Luan Ardel at habang nakatingin siya dito. Sa loob-loob ng ating bida ay sobrang saya niya, na hindi may pintang kasiyahan ng dahil sa mga pagpupuri ng ibang tao sa kanya, at pagkilala ng lahat na hindi niya natatanggap sa nakalipas na 6 na taon.
Kaya't napatingin sa langit ang ating bida at ang kanyang puso ay nakaramdam ng sobrang init na hindi niya inaasahan ng mga ganitong pangyayari, pero ang ganitong maramdaman ang isa sa kanyang pinangarap sa kanyang buhay. At ilang sandali ay makikita na natin si Professor Elric na nagreklamo tungkol sa ginawa ni Luan sa mga target, na habang naghahadyas ng magic sa kamay at nakipagtalo siya na hindi ito nabibilang sa kaharian ng mahika at hindi pa niya nakita ang ganoong uri ng mahika na tulad noon, kaya't hindi ito dapat maaring mangyari. At nagsalita na ang isa pang professor, bago ipinahayag ni Professor Heidel na ang magic ay isang walang limitasyong kaharian ng walang katapusang mga posibilidad. At idinagdag pa niya na kung ang lahat ay gaya ng inaasahan ng lahat, ito ay hindi matatawag na isang magic. Ang magic ay isang malawak na hindi pa kayang makita ang hangganan, at sa aking pagkakaalam ay ito ay walang limitasyon at isang misteryo. Pero sinubukan pa rin niya makipagtalo kay Professor Heidel at nagsalita na pero si Luan ay isang, ngunit pinigil na siya ni Professor Therion sa pamamagitan ng pag-angat nito ng kanyang kamay. At huminga ng malalim at ipinahayag ni Tyrion Ignet ang kanyang nakita. At isang himala na nilikha ng isang estudyante, at ito ay isang kakaibang paglikha ng mahika, at ito ay tinatawag na flawless miracle of magic. Kaya't kinilala na ng iba ang ginawa ng ating bida, pero mayroong parent iba't ibang opinyon ang mga propesor. Sa kaibuturan ni Professor Elric ay galit na galit siya kay Luan dahil sa paggawa ng ganoong kagulo na sitwasyon ng ating bida, at hindi niya maisip na magiging ganito ang mga bagay, kaya tulad ng pamangkin niya galit na galit siya kay Luan dahil sa pag-agaw ng atensyon ng iba. Sa kabilang banda, habang naglalakad ang ating bida ay bigla siyang nagulat sa ginawa ng kanyang kaibigan. Ang kanyang kamay ay inilagay sa kanyang balikat at masaya niyang ibinalita na nandito na ang number 1 this year, kaya ano pa ang hinihintay niyo? At nang dahil dito pilit niyang sinabihan si Jason na tigilan niya ang kanyang ginagawa na kakahiya. At nang dahil dito mas lalo pang isinigaw ng kanyang kaibigan ang sinabi nito kanina, kaya wala nang nagawa ang ating bida kung hindi yumuko sa sobrang hiya. Ang mga ibang mag-aaral na dating hindi naman siya pinapansin ay nagpaunahan lumapit sa kanya, at nasasabit na makita ang number 1 this year na habang dumadaan naman si Luan sa mga estudyante na nakapaligid sa kanya. Naiilang siya dito at itinaas na lang niya ang kanyang kamay nang dahil hindi naman siya sanay sa ganitong sitwasyon, at mayroon tuwang-tuwang nagtanong kung paano niya ginawa ang mga yun sa araw ng practical exam. At pahabol pa ng isang mag-aaral kung alam niya ang pangalan nila, kasi kung hindi nais namin sana makipagkaibigan sa'yo kung ayos lang ba. At nang dahil dito gusto nang makatakas ng ating bida sa sitwasyon na ito. At nang dahil hindi siya sanay sa ganitong atensyon ng iba, kaya sinabi niya na mauuna na muna siya sa kanyang kaibigan kasi mayroon pa siyang mga gagawin pa siyang importante, pero pilit pa rin nang hihinayang ang mga mag-aaral dahil umalis kaagad ang ating bida. At napaisip ang ating bida habang binubuksan ang pintuan, parang kahapon lang halos isumpa nila ako. Pero nang dahil sa aking nagawa lahat sila ay nagbago ng pakikitungo sa akin na halos gusto nila akong maging kaibigan, ngunit padagdag niya sa kanyang isipan na mayroon pa ring mga tao na ayaw sa kanya. At pagkapasok ng ating bida sa kwarto, hindi niya inaasahan na mayroon palang tao na naghihintay sa kanya dito. Pero syempre aware na ang ating bida sa mga ganitong pangyayari na may mga taong ayaw sa kanya, kaya ang mga ganitong tao ay dapat na natin asahan palagi, at nagsalita na ang taong nakatalikod, "Hay nako, sa wakas dumating ka rin dito." Kaya't pagtatakang tanong ng ating bida dito kung anong ginagawa ng Hangal sa kanyang kwarto, at tinanong niya ito kung dahil ba ito sa nangyari kahapon. At nilapitan siya ni Mikel at sinabing proud daw siya sa lahat ng ipinakita ng ating bida, at pahabol pa nito na hindi ka panipaniwala ang iyong ginawang puntos. Ngunit mayroon isang bagay siyan gustong sabihin sa ating bida, at ang lahat ng iyon ay isa lamang taktika ng pandaraya at hindi matatawag na mahika. At pahabol pa nito ang kanyang kaiabangan na ginawa kahapon ay hindi uubra sa kanya dahil alam naman niya na nang dahil lang ang ating bida kaya niya ito nagawa.
At napapar ito lang ako nang dahil mayroon akong gustong iparating sa iyo na gusto kitang bigyan ng isang babala na huwag nang ulitin ang mga yun at huwag na muli magpakitang gilas sa kanya dahil hindi uubra ang mga walang kwentang pandaraya sa kanya kaya huwag na siyang yabangan nito dahil baka mapahiya lang siya sa bandang huli. At hindi naman magpapatalo ang ating bida, nang dahil sinabi niya dito na hindi mo ba matanggap ang iyong pagkatalo nang dahil sa loob ng 6 na taon na iyong pagiging number 1 sa lahat. At nang dahil dun hindi mo inasahan na ang taong minamaliit mo noon ay siya pa pala ang lalampaso sa iyo pang asar ng ating bida. At nang dahil sa narinig niya sa ating bida hindi na napigilan ang kanyang galit, at hinawakan niya ang kwelyo ni Luan at habang tinatawag niya itong anak ka lang sa labas at wala kang kwentang tao para sa akin ay isa ka lang basura na iintindihan mo ba yon? At hinawakan niya ang kamay ng hangal upang alisin ito sa pagkakahawak sa kanyang kwelyo. Kaya't nang dahil sa bagong lakas ng ating bida madali lang niyang naalis ito at inikot gamit lang ang isang kamay nito. At pagtatakang tanong ng hangal kung bakit hindi niya maalis ang kanyang kamay sa pagkakahawak ng ating bida at bakit parang sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak sa akin na habang nanginginig. Kaya't napaisip siya kung bakit ang bilis ng paglakas ng ating bida, bakit ganun paano siya naging ganun kalakas sa mixing panahon lamang, kaya't makikita na atin ang hangal at kanyang pag-aalala sa kanya at kasabay na nito ang paglabas ng kanyang mga pawis na habang kinakabahan. At dahan-dahan nilapitan ng ating bida ang hangal at may ibinulong, kung gusto mo pang makagraduate ng maayos na walang pinsala tigilan muna ako at kung gusto mo talaga akong harapin daanan na lang natin ito sa malinis na paraan. At alam naman natin na malapit nang dumating ang 1 versus 1 combat exam, tulad nga ng iyong sinabi gusto mo akong labanan dito tama ba kaya dito natin malalaman ang tamang desisyon at sanay hindi ka umurong sa ating magiging laban. Kaya't makikita na natin na binitawan na ng ating bida ang kamay ni Mikel. At muling nagsalita si Mikel at nagagalit niyang pagtatanong kay Luan, kung talagang sa tingin niya ay kwalifikado siyang makipagkompetensya sa kanya at pahabol pa nito samantalang ngayon ka lang naman nanalo makalipas ang 6 na taon, at ngayon mayroon ka ng lakas ng loob upang magsalita ng ganyan sa akin alam naman natin na isa ka lang naman basura. At sinabi sa kanya ni Luan na hintayin na lang nila kung qualified ba siya o hindi kung gusto mo, ngayon na natin simulan para magkaalaman na. Pero nang dahil sa pinakita ng ating bida sa kanya na hindi nagbibiro kay at binalaan na lang niya ang ating bida, na huwag bumagsak sa susunod na pagsusulit bago ang kanilang pagtatagpo na iintindihan mo ba basura. At naglakad na ang hangal palayo sa ating bida, habang napapaisip na kakaasar ang buwiset na basura na yun ang lakas ng loob niya akong subukan hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Ako ang anak ng kilalang tao at nang dahil sa iyong kataksilan sa pagmamaliit sakin, ipaparanas ko sa iyo ang hindi mo pa nararanasan sa tala ng buhay mo buwisit ka, at isa lang ang aking sinisiguro na siya ay babagsak sa praktikal na pagsusulit na parating, at hindi ko na kailangan pang mangamba at hindi naman kami magkakaroon ng pagkakataon na kumuha ng 1 versus 1 sa parating na combat exam, at inilabas niya ang kanyang kamay mula sa kanyang bulsa. Na bahagyang nanginginig na iniisip niya kung si Luan ba ay tunay na salamangkero pero laking tanong niya sa kanyang isipan bakit hindi normal ang kanyang physical na lakas. At nakalipas ang mga araw at dumating na ang kanilang hinihintay. At noong araw na iyon ay maliwanag at maaraw sa labas. At makikita na natin ang isang malaking rebulto at isa itong isa sa tanyag, nang dahil kaya neto samalaw ng kahit gaano kalakas na mahikakaya't may nagkomento patungkol dito na kahit ilang beses na niyang nakita ang estatwang bato na ito, ay hindi pa rin ako makapaniwala dito at palagi pa rin akong napapahanga sa kanya at ito pala ang araw ng ikalawang praktikal na pagsusulit. Ang pagsusulit na ito ay tinatawag naman na output measurement kaya ang lahat ay nasa lugar ng pagsusulit at ito ay tinuturing na isang kayamanan ng akademya, at isang bihirang artifact kung saan iilan lamang sa buong kontinente ang nabigyan nito ng magandang resulta at ito ay isang sinaunang ogre at tinatawag na Kinram na mayroon ng 500 na taon, at sa nakalipas na mga taon ay hindi pa rin ito nagbabago sa kanyang anyo.
At ang Ogre Kingdom ay ginawang isang artifact habang nabubuhay pa ang pinakatanyag na salamangkero na si Freud Kingdom na nakulong sa artifact. At ito ay sumisipsip ng mana ng mga salamangkero at kumikilos bilang isang uri ng magic sandbag. Ang pagsusulit sa pagsukat ng output ng mana at nangangailangan ng matibay na katawan upang makapagbigay ng magandang mahika patungo dito, at ang mga mag-aaral na mag-cast ng mga magic dito ay makakuha ng magandang resulta na unit hindi ganun kadali makakuha ng mataas na marka. At nang dahil sa kakaibang lakas neto kaya wala pang kahit sino ang nakakakuha ng hihigit pa sa 50 puntos. At nang dahil sa baguhan lang ang ating bida tinanong ni Luan si Jason kung ang ibig sabihin nito ay ang kailangan lang nilang gawin ay target ang rebulto ng buong lakas at sumagot ang kanyang kaibigan ng ganun nangga. Kaya't pinapunta na ang isang mag-aaral sa gitna at upang sumubok sa pagsusulit. Kaya't makikita na natin ang mag-aaral na nag-iipon ng malakas na kidlat upang gamitin ito sa rebulto, at napaisip siya na kung ang ating bida na walang kwenta dati ay nakilala ngayon kaya nakakasiguro siyang makikilala din siya, at pahabol pa nito ang kailangan ko lang ay 20 na puntos ay sapat na para kilalanin ako ng lahat. Kaya't makikita na natin ang malakas na kidlat na parang bagyo ng dahil sa lakas nito at makikita na natin ang pagtama ng malakas na kidlat sa rebulto. At nagsalita na ang rebulto at sinabing siya na nakakuha ka ng 1 puntos sa pagsusulit na ito. At pahabol pa neto sa mag-aaral wag mo sanang masamain ang aking mungkahi ito ay para din sa iyong sarili na sana huminto ka na sa pagsasanay ng mahika kaya sanay umalis ka na sa harap ko. Kaya't mababakas natin sa mag-aaral ang panglulumo sa kanyang mga narinig mula sa rebulto. At makikita natin ang kasunod na mag-aaral at nang asar pa ito na akala niya ay mahusay ang kanyang ipapakita may papikit-pikit pang nalalaman. Ayaw naman pala umangat ka lang sa itlog at naging isa lang ang nakuha mo pero maari mo pa rin yan mapakinabangan sa pamamagitan ng pagbili ng isang candy para may mapalakon aman sa buhay mo. At sanay alam mo kahit nung una pa lang na hindi ganoon kadali ang pagkuha ng magandang puntos kay Balmon, at tinawag na ulit ang isang mag-aaral para sa pagsusulit kaya't wala nang nagawa ang isang mag-aaral kung hindi umalis na lang na habang pananghihinaan ng loob. Kaya't nagsimula na ang mag-aaral at kumpiyansa siyang inangat ang kanyang kamay at sinabing manood ka at matuto. At dali-dali niyang binitawan ng isang malakas na bowl ang yelo patungo kay Balmon. At nagkamento na si Balmon sa kanya, at tiyak na gagawin niyang alalahanin siya ng dahil sa kung gaano kahanga-hanga ang estudyante sa kanyang ipinakita sa kanya, kaya't dali-dali nagtanong ang mag-aaral kung totoo ba ang kanyang sinabi. Ngunit ang susunod na pangungusap ni Balmon ay nakakasigurong hindi na niya nanaisin pang marinig ng dahil tinawag niya itong isang hindi matutumbasan ng kahit sino dahil ikaw ay isa ring basura. At nang dahil sa batas ng paaralan na kailangan pera niya magbigay ng puntos kaya sinabi na ni Balmon sa mag-aaral ang kanyang puntos kaya't binigyan niya ito ng 2 puntos lamang. Kaya't nang dahil sa narinig niya kay Balmon na durog ang puso niya at napaiyak at sinabing hindi maari ang ganun puntos dahil binuhos ko naman ang aking makakaya sa pag-atake na yun. At makikita na natin ang susunod na mag-aaral na nakakuha ng 5 puntos at sinabihan siyang umalis na kaagad. Ngunit nang dahil doon napakamot siya sa ulo at napatanong kung papaano nangyari na 5 lang ang kanyang nakuwang puntos. Kaya't sumagot na si Balmon at tinanong niya ang mag-aaral kung ito ay hinaluan niya ang mahika ng tubig kasi parang water gun lang ang binitawan mo pang asar ni Balmon. Kaya't galit na sumagot ang estudyante na ito ay 100% mana hindi mo ba nakikita ano ka ba nakakabuiset naman. At sinabi na ng instructor sa estudyante na itigil na ang paggawa ng kaguluhan at pumunta na lang sa kanyang upuan. At nagsalita na ang instructor na pumunta ka na sa gitna Michael Gary Hill at napapaisip pa rin siya kung paano niya lalampasuhin ang ating bida sa exam na ito. Kaya't nakaisip siya ng magandang paraan kung papaano niya gagawin yun kaya't nilabas na niya ang kanyang malakas na pag-atake patungo kay Balmon. At makikita na natin ang pagtama nito kay Balmon at nang dahil sa malakas na mana nagkaroon ito ng maraming anggulo para tumama sa iba't ibang parte ni Balmon. At sinabi sa kanya ni Balmon na para sa isang Gary Hill medyo nakakadismaya tinanong niya si Mel kung anak siya ni Josh Gary Hill. Mayabang na sinagot iyon ni Michael siya ang ipinagmamalaking pangatlong anak ni Josh Gary Hill.
At natawa si Balmond sa salitang binitiwan ni Mikel sa kanya na proud siya sa kanyang ama kaya't sinabi niya kay Mikel, na ang kanyang ama ay isang Don's head na umiyak at humingi ng karagdagang puntos sa akin para lang umangat ang kanyang mga puntos at sinabi naman niya kay Mikel na siya ay hindi gaanong katalino kaysa sa kanyang tulalang ama kaya't bibigyan parent kita ng 27 na puntos. Kaya't nang dahil sa narinig niya kay Balmond nagalit siya dito at sinabi niya sa rebulto na para sa isang dambuhala na katulad mo wala kang kwentang, magbigay ng kung ano-anong salita patungkol sa ama ko kaya't tigilan mo na ang mga kalokohan na lumalabas sa bibig mo. At nang dahil dito para hindi na lumala pa ang sitwasyon nagsalita na ang nangangasiwa ng pagsusulit at sinabi kay Mikel na tumahimik ka na at wag nang makipagtalo pa. Kaya't sumagot na lang si Mikel ng masusunod po sir pagkatapos ay tinawag niya ang susunod na estudyante Luan Ardal. Kaya't makikita na natin ang ating bida na parang nag-aalangan sa kanyang gagawin ng dahil sa kanyang mga narinig na komento ni Balmond sa mga mag-aaral kaya't ginakabahan siya kung ano ang sasabihin sa kanya pagkatapos ng kanyang gagawin at kung makakakuha ba siya ng magandang puntos. Pero binaliwala na lang ng ating bida ang kanyang kaba at naghanda na kaya't makikita na natin sa kanyang kamao ang pure mana control sa kanyang kamay. At sinabi niya kay Balmond na kinakagalak kitang makilala at ako nga pala si Luan Ardal. Kaya't nag-comment ang statue na first time lang kitang nakita at bago ka sa aking paningin Luan Ardal at hinikayat na niya ang ating bida na ituloy na ang kanyang gagawin. Kaya't makikita na natin ang ating bida na naghanda at inilabas na niya ang kanyang pinakamalakas na fireball sa kanyang kamao. At nang dahil dito nagulat ang instructor nang makitang ito ay isang pagsabog na mana burn. Nagulat ang mga estudyante na makakita ng antas ng 4 na ranggo ng mahika at habang napapasabi ang isa na maari bang mangyari yan na habang namamangha sila sa ating bida. At nang dahil sa kanyang nasaksihan sa ating bida nagtataka siya sa kanyang isipan kung maari bang mangyari ito. Kaya't nang dahil sa kanyang pagtataka sa ginawa ng ating bida kaya sinabihan na niya ang ating bida na ano pa ang tinatayo-tayo mo dyan hanggang porma ka lang ba. Kaya't biglang nawala ang ating bida sa kanyang kinakatayuan. Pagkatapos ay inihayag niya na nandito ako na habang nailipat niya ang fireball sa kanyang paa at nang dahil dito gumawa ito ng bug zone ng mga apoy sa paligid at nagsama-sama sa isang direction. Kaya't makikita na natin ang malakas na impact ng dahil sa ginawang pag-atake ng ating bida at nang dahil dito nagkaroon ng malakas na pagsabog sa parteng tinamaan niya at nang dahil sa kanyang kasanayan na hindi siya naapektuhan ng kanyang ginagawang pag-atake kaya't wala lang naman siyang natatamong galos. Nagulat ang instructor sa kanyang paggalaw dahil tila imposibleng mailipat ang magic sa paa at sumabog sa isang iglap. Nagtanong ang ibang estudyante kung ang ginawa ba talaga ng ating bida ay isa lang na class 4 na spell bakit ganun kalakas at paano nangyari yun, at ganun din ang isang mag-aaral hindi makasagot ng tama dahil sa pagkabigla. At napasabi pa ang isang mag-aaral na ang kapangyarihan na ipinakita ni Luan ay hindi bababa sa rank na 5 na ranggo at nakakasiguro siya doon. Anong ibig mong sabihin na ang ginamit na mahika ni Luan ay isang mayroon ng antas na 5 nakakamangha naman? At lumapag na sa lupa ang ating bida gamit ang kanyang mga paa at pilit pinipigilan ang kanyang pag-atras. At makikita na natin si Luan Ardal na sobrang napagod at nanghina dahil sa ginawa niyang pag-atake. At nagtataka siya kung tama lang ba ang kanyang ginawa at naguguluhan siya kung tama lang ba ang ginawa niya, sa paggamit ng mana at pasabugan ito sa isang pag-atake lang. Pero kakaiba ang reaksyon na ipinakita ni Balmond sa kanya kaya't napaisip ang ating bida kung may nangyari bang masama sa kanyang ginawang pag-atake. At seryosong tinanong siya ni Balmond kung sino siya, sumagot ang ating bida na ipinakilala na niya ang kanyang pangalan kanina ngunit inulit niya ang kanyang pangalan na siya si Luan Ardal. Pero inulit ni Balmond ang kanyang tanong at paseryosong sinabi niya sa ating bida na kung siya ba si Draka. At nang dahil sa narinig niya kay Balmond nagulat siya nang dahil kilala niya ang kanyang matagal nang hinahanap na kasagutan, kaya't dali-dali niyan tinanong kung Draka nga ba ang kanyang sinabi ngayon lang. At makikita na natin ang pagmumuka ni Balmond na hindi maipinta kung ito ba ay nag-aalala or naiiyak at sinabing matagal na kitang hinihintay Draka.